Hi guys! Once again, this is me, your Ate Jen, ng inyong Ate Jen Palangarang Vlogger. So for today's video nga pala mga ka-idol, etong video na to ay para sa lahat ng mga nakakapanood at nakakapanood pa ng aking mga video tungkol nga sa tutorial sa how to convert your SPay later into cash. So mga ka-idol, sad to say nga kasi hindi na po gumagana ang aking Maya Business Account QR code. Bakit? Hindi ko po alam kasi isang araw magko-convert ako, hindi na po siya gumagana. So, kagaya ng mga nakilala ko rin dito sa Toktik na nagko-convert sila ng SPay later. Pero, sawa-sawa. Pero nung na-detect na, ay wala na. So, hindi na siya gumagana. Hindi na gumagana na pang-convert sa ating SPay later. So, mga ka-idol, eto nga yung masasabi ko sa inyo. Kung ikaw ay merong SPay later, ang gawin mo na lang mga ka-idol, hindi ko naman pipigilan na i-convert mo ang iyong SPay later. Kasi syempre pera mo yan. Utangin mo yan, diba? Pero mga ka-idol, kasi nga, mahirap ipagkatiwala yung pera nyo sa inyong SPay later. Kasi nga syempre, if ever na halimbawa, kung ako lang gumagana pa yung aking Maya Business Account QR code, ay nako, sa akin 100% magtitiwala kayo. Kasi marami na rin akong na-convert na SPay later into cash. Pero mga ka-idol kasi alam nyo, nakakatakot na mag-convert kayo. Yung iba kasi, sige, sabihin natin, i-convert nila yung pera nyo. Pero, ang taas ng kanilang percentage. Kagaya ng 5%, 10%, 20%, 25%, 30%. So, sila nga lang kasi ang magde-decide, diba? Kung makikiupo po. Kung magkano yung sisingilin nila sa inyo. Tapos na to mga ka-idol merong iba na, sige makikipag-conversation sila sa inyo, pero kapag halimbawa pumasok na yung pera nila, pag pumasok na yung pera nyo sa inyong sa inyong, halimbawa yung pera nyo pumasok na sa kanilang account, ibablock na lang kayo mga mi. O 'di ba ibablock kayo? Nakakaawa sino ikaw kasi yung pera mo inutang mo lang na iskami pa. So, sabi ko sa inyo mga ka-idol kung ikaw merong SPay later, hindi mo papagkatiwalaan yung pagko-convertan mo. Ang gawin mo na lang, utangin mo na lang ng mga gadget. Or kung halimbawa may kakilala ka na bibili sa sa Orange Basket, yun na lang. Pwede rin pambayad ng bills yan, mga ka-idol. O, diba? Pwede pang yung SPay later, ibabayad mo sa sa bills mo sa ilaw, sa tubig. Pwede. Marami nang pwedeng paggamitan ng SPay later mga ka-idol. Kaya kung ako sa'yo, utangin mo na lang yan. Ikaw pa yung gumastos ng pera, ikaw pa yung umutang. Talaga namang mas maganda. At ito pa mga ka-idol kapag tumaas yung credit mo at naging good payer ka kay SPay later, pwede ka niyang bigyan ng S-loan. Yung S-loan mga ka-idol, ito talaga yung cash, pera, na pautang sa atin ni Orange Basket. O, 'di ba? Kaya kung ikaw mahilig kang umorder sa sa Orange Basket, tingnan mo kung open na yung iyong SPay later. O, pwede kang umutang kung anong gusto mong utangin. At ito pa ka-idol, kapag ikaw ay good payer sa iyong SPay later, magkakaroon ka ng extra limit na pwede mong ipambili ng mga gadget. I mean, utangin mo, 'di ba? Tapos, magkakaroon ka nga ng S-loan. So, alam nyo ba na kung ikaw ay laging bumibili sa Orange Basket, ikaw ay lagi mong ginagamit yung SPay later, magkakaroon ka ng S-loan na talaga naman pera. Pera talaga siya mga ka-idol. So, syempre, uutangin mo rin, ha? Kaya kung ikaw, meron kang SPay later, at malaki ang credit mo, ipambayad mo na lang yun ng bills.
Iutang mo ng cellphone, ng kahit anong gusto mong utangin mga ka-idol. Basta babayaran mo, ha? Bawal kasi ma-overdue. Kasi pag na-overdue ka, syempre, bad, ano na yun, bad records na yun. Eh di, hindi ka na pautangin. Kagaya ko, na-freeze yung account ko. Yun lang. Sana'y mapanood nyo to at maliwanagan kayo na kung ipapa-convert nyo pa ba yung inyong SPay later or iuutang nyo na lang or ibabayad nyo ng bills, pambili ng load, marami. So, sige, gawan ko ng another video na kung paano nga ba gamitin ang SPay later. Ha? Para hindi na tayo ma-attempt na i-cash natin. So, yun lang. Thank you for watching once again. This is me, your Ate Jen, ang inyong Ate Jen na Palingarang Vlogger.